Oil price rollback muli ang inaasahang ipatutupad sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng hanggang 70 sentimo kada litro ang bawas presyo sa diesel at kerosene. Habang ang gasolina naman, posibleng may kaltas na hanggang 45 sentimo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nakaapekto sa presyuhan ang inaasahang posibilidad na magkaroon ng ceasefire sa gera sa Gaza, interest rates sa Amerika, at tumataas na oil stocks doon. Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs kung maaring basehan ng panibagong diplomatic protest ang pang-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Saksi, sina Chino Gaston at June Veneracion. Puwersa ng water cannon na kayang yumupi ng bakal at ayon na rin sa PCG, posibleng fatal o nakamamatay ang tumama sa BRP Bagakay at BRP Dato Bangkaw sa Panatag Shoal. Pati ang ating watawat, tinamaan ng malakas na buga ng tubig. Doon sa question na flag ba talaga ang intentionally na tina-target ng People's Republic of China, well, we can probably say na that would be possible. Matapos maglabas ng pahayag kahapon na dapat umalis na sa panatag ang mga barko ng China, sabi ngayon ng DFA, pinag-aaralan nila kung maaring maging basihan ito ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Pasok! Dahil sa harassment na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kasama na ang pinakahuling insidente sa Panatag Shoal. 153 diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. The protest signifies our position, tells them that we are not happy with what's happening in the waters. The more important thing is it is a legal document. Sa isang pahayag, sabi ng Chinese Embassy, nilabag ng kasalukuyang administrasyon ang anilay special arrangement ng 2016 na hindi dapat lumapit ng 12 nautical miles sa Panatag Shoal ang mga barko ng AFP, PCG at iba pang government vessel at aircraft. Sagot dyan ng DFA, I think we should put an end to this issue of special agreements. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ is undertaking dangerous actions, aggressive actions against our vessels. Dahil sa pagwa-water cannon ng China, nasira ang railing, canopy at iba pang bahagi ng BRP Bagakay. Tinanggal din ang nasirang silungan sa likod ng barko at niligpit din ang nagkanda pira-pirasong bubong. Pinutol ang kaliwang top railing ng barko kung saan nakalagay dati ang LED signaling system. Pero hindi pa raw yan maituturing na direktang pag-atake batay sa Rules of Engagement ng Armed Forces of the Philippines ayon sa Philippine Navy. Ibang usapan na raw kung may Pilipinong mamatay dahil sa water cannon. They understand our ROE. Sila, all actions below actual conflict. Ika nga sir, asaran, tikunan. Babangga! Babangga! Those water cannons could kill. Ang tao madaling mapatumba, lilipad ka dyan. Kung pagkaano mo nahulog ka sa dagat o nakantog ka, it could be fatal. Actions like this increase the room for miscalculation. Na there will be unintended consequences pag merong malubhang masugatan. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayon daw kay US Defense Secretary Lloyd Austin, maaring ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Amerika kung may Pilipinong serviceman na mapapatay sa pag-atake ng isang foreign power. Nang kumpirmahin nito mismo kay Austin, hindi niya direktang sinagot ang tanong, pero tinawag niyang irresponsable ang ginawa ng China. You know, we've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen, where Filipino crews are put in danger, where sailors have been injured, and property damage. That's irresponsible behavior and it disregards international law. Kasama ni Austin sa Honolulu, Hawaii, si Philippine Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang sabi niya, kadilang isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga sundalo. We are very conscious of the fact
that we need to assert our rights, but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force, which is the principal actor in the area. Ayon din kay Austin, kabilang sa pinag-uusapan ang dagdag na maritime exercises sa pagitan ng Amerika, Pilipinas, Australia at Japan para sa seguridad ng Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mag-relax to the max sa isa sa mga isla sa Bicol na perfect para sa camping. Happiness naman ang hatid ng Summer Saya 2024 sa mga turista at residente ng Samal Island. Makibiyaheng saksi kay Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Should you get stranded sa Samal Island? Don't fret! Dahil sing-init ng panahon, ang init ng iba't ibang activities para sa Summer Saya sa Isla 2024. Ang Summer Saya, so much ang saya dahil sa nakaabang na 3 bagong pista na sorpresa ng Samal Island LGU. Sa pagsisimula ng Summer Saya 2024, magkakaroon ng ihaw-ihaw food bazaar at live band. Inaabangan naman ng mga residente ang binibining igakos. Bida rin ang talento ng mga Samalenyo sa sand sculptures sa Kaputian Beach Park. This is to showcase Samal Island, not only as a tourist destination, but of course to showcase our mga kultura sa Samal Island. From Samal, we go to Bicol. Sa Siete Picados o ang 7 isla sa bayan ng Mercedes Camarines Norte, may chill at relaxing na destination. Ang isla ng Apuao Pequeña, perfect sa mga mahilig mag-camping. Pangunahing bentahe ng isla para sa campers, ang sariwang hangin at mga puno ng agoho sa paligid. Paalala lang ng lokal na pamahalaan sa mga turista, maging disiplinado at responsable. Hindi pa rin mawawala sa mga patok na beach destination ang Bohol. Magbabad sa araw sa isla ng Panglao, ang Alona Beach, irresistible pa rin sa linis ng tubig kahit inaayos ang lugar. Sa ilalim ng rehabilitasyon, inalis na muna ang mga upuan at tindahan malapit sa dalampasigan. Bawal din muna ang fire dancing activities, dive boats at island hopping boats sa shoreline. Bahagi ang mga ito ng pagsisikap ng Panglao LGU na mapanatili ang angking ganda ng Alona Beach. Nindot na ang atong tourism anhion tungod kay nakita nila na ang atong kadagatan, atong mga kabunbunan limpyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Tumulong na nga, napatay pa. Yan po sinabi ng isang nagmalasakit na nurse matapos barilin ng naaksidenteng rider sa Caloocan. Saksi si James Agustin. Nang mahagip sa CCTV ang rider na ito, tila may iniwan siya sa lugar. Sa isa pang kuha ng CCTV, paalis na siya. Pero ang rider, may iniwan palang 2 nakabulagta. Ang isa sa mga biktima ay ang 39-year-old nurse na si Mark John Blanco. Pinagbabaril siya ng motorcycle rider na nasa CCTV. Nangyari ang krimen sa Barangay 173 Caloocan. Ayon sa pulisya, pauwi na si Blanco na makita niya tulungan ng sumemplang na rider. Naawa siya dahil nakita niya. Tinulungan niya itong suspect na itayo yung motor. Ngayon, itong pagtayo ng motor, hindi na mapaandar ng suspect yung motor. Kaya nagalit siya dun sa biktima, bakit daw hindi na umaandar yung motor niya at agad binaril yung biktima na nurse. Sa ulo at braso tinamaan si Blanco. Ang nagluluksang pamilya hindi matanggap ang kanyang sinapi. Tumulong nga lang po nga sabi ng witness sa akin. Tapos, ini-imagine ko yung mga pangyayari. Talagang napakasakit. 5 anak ang naiwan sa akin. Ano lang po ako, housewife lang po ako. Wala po akong trabaho. Kaya hindi ko alam kung paano bubuhayin yung 5 anak niyan.
May nadamay ring lalaking 39 years old din na residente sa lugar. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Meron namang babae ron, sumisigaw na tulong-tulong. Lumabas naman itong pangalawang biktima, binaril din. Naaresto kalauna ng mga pulis ang rider na suspect matapos masangkot sa aksidente. Nabawi ang ginamit na baril na kargado ng mga bala. Bali po, binalistik po yung yung baril na na-recover at nag-match naman po dun sa balang na sa katawan ng mga tao. Ayon sa pulisya, security officer ang 54-year-old na suspect. Galing umano siya sa inuman. Binaril niyo po ba yung dalawang tao? Hindi ko masasabi. Hindi po. Oo, hindi. Hindi po. Humingi ako ng tawad, ngayon ng tawad. Kahit kapalit ng buhay ko, okay lang sa akin yon. Sinampahan na ng reklamong multiple murder ang suspect. Mabigyan lang ng ustisya yung bawat pamilyang naiwanan, pagdusahan niya. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.